Greetings, my name is Aaron John Amlumban. This is my daily devotion for today. This is based upon the video series of Pastor Russell Ocampa's 365 Daily Devotion. And our topic for today is Humility Makes Us True Servants. So our scripture is John chapter 13, verse 15 to 17. I have set you an example that you should do as I have done for you. Very truly, I tell you, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than who sent him. Now that you know these things, you will be blessed if you do them. So, tingnan muna natin yung unang teaching natin na Jesus demonstrates humility, no? So, yung last topic natin, alam natin na despite being God, despite being the equal to God, hindi niya to ginamit bilang rason na bilang advantage para sabihin sa iba na hindi niya kailangan gawin ng iba't ibang bagay, maging rason to na bakit hindi niya paglilingkuran ang mga tao, no? Na ano siya, creator of the world, parang creator equal to God, yung God the Father. So, isipan natin hindi niya ginamit yung bilang advantage or rason na from that position of being praised by even angels, no, yung mga angelic beings, no, na pinili niya maging servant. He chose to be a servant to humanity, to suffer for humanity. But in this point, yung sa context na ito, bago po ito yung sa crucifixion. So, he chose to be a servant to his disciples, no? The night before his crucifixion. So pinili niyang from his highest position, pinili niyang ihugasan yung paa ng mga disipulo niya. Eh syempre madumi to, diba? Isipin mo from that high position to washing the feet of others. Na ginawa niya to dahil yung mga disipulo, they would not serve each other, they would not wash the feet of the other disciples among them. So amongst each other, di nila piniling maglingkod sa isa't isa. Na titignan talaga natin, pagbabalik natin na Jesus eliminates all our excuses. Yung second teaching na tinanggal niya lahat ng rason. Na babalik tayo sa lahat ng kadahilanan na pwedeng gamitin na bakit kung ayaw nilang maglingkod o maging rason o dahilan talaga ng napipiliin ng tao na di siya maglilingkod, he will not be humble. Ganun, tinanggal niya yun lahat. Dahil basahin natin at very true, I tell you, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. No? So, Jesus Christ is greater than all of them. Siya mismo yung master. Siya yung master ng mga disciples, pero pinili niya na hugasan yung mga paa ng mga disipulo niya. So, a master chose to wash the feet, to serve his servants, dapat. He became a servant to those lesser than him. So, yung ibig sabihin nito, ginamit niya ito bilang example, halimbawa na ano dapat tayo maging, ano dapat yung pinaka-role model natin, kung saan na si Jesus nga, siya, the creator of all things, is washing or being a servant to his disciples. So, isang tanong to sa kanila na, what is your excuse? Ano pa ba yung pwede mong mairason? No? So, ano yung pwede mong gamitin rason? Ano yung kadahilanan mo na naiisip mong sapat? Na akala mong sapat, no? Hindi talaga. Wala kang matatapat dun sa example na binigay ni Jesu Cristo dahil from the highest position, from the greatest position, dun pa lang, di mo na magagamit yung position o ranko mo bilang isang rason na bakit hindi ka maglilingkod sa kapwa mo. So, a servant cannot be higher than their master. A messenger cannot be greater than the one who sent it, no? So, basically, full humility, demonstrates full humility si Yesu Cristo na what are your excuses talaga yung pinakatanong dun. At kahit anumang isagot mo, hindi yan sapat, it will not suffice. And if Jesus is humble, sa ganong punto, hanggang sa point na yun, so should we. And lastly, Jesus blesses His followers. Na, if you truly are my disciples, tinan natin nila, di ba? Parang, very truly, I tell you, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than who is sent him. Now that you know these things, you will be blessed if you do them. So parang dito, if you truly are my disciples, and you claim so, no? And if you do as I said, or if you do as I say, do as I've been an example to you, diba? Yung pinakita ko sa inyo, ginawa niyo yung pinakita ko sa inyo, ginawa niyo yung sinabi ko, you are blessed. Huh? Sa biblical principle na to na yung mas pinagpala talaga yung naglingkod kaysa sa nililingkuran. Or mas pinagpala yung nagbibigay kaysa sa nagre-receive. That's the biblical principle na kung sino nagpapakumbaba, siya pang itataas. Siya pa yung mas mataas
So basically na let us be kind and serve others talaga, na yung practical sense na kung titignan natin yung application in real life, pag man naghingi sa'yo ng tulong, kunin mo yung walis dun, or wag ka na mag-complain, or pag kumakain ka sa bahay ng kaibigan or bilang guest, puntahan mo na agad yung pinggan, hugasan mo na yun. Serve others, no? In the simplest of things, na hindi mo na kailangan mag-complain. So, kaya tignan natin yung application na be humble but do not grumble. Yung pagre-reklamo, iwasan natin yan, dahil kailangan natin sumunod agad eh. Hindi naman nagreklamo yung Panginoon pag hinugasan niya nung hinugasan niya yung paa ng mga disipulo niya. Nung namatay siya sa cross, he did not complain. He did what needed to be done. And he did it out of his own free will. And he did it for love din. So let us keep the idea na if there's a chance to serve others, it is a privilege. It is an opportunity na not only to follow Christ, no? Opportunity na yun na para ipakita mo na isa talagang totoong follower, na opportunity to be blessed as well, to become a vessel of blessings, na pinapakita mo na sumusunod ka talaga, na hindi, sisipan mo yun, nakikinig ka na nga, blessed ka na, tapos ginagaya mo pa si Yesu Cristo. Parang combo talaga. Na be humble and do not grumble, do not complain. Hindi naman nag-complain si Yesu Cristo. So, no matter what our position is or what we do, be humble. So, be a follower without making excuses, no? Yun yung pangalawa. Na, madalas kasi ngayon, sa time ngayon, yung panahon ngayon, kagaya ng sabi ni Pastor Russell Ocampo, yung madalas kasi medyo mababaw na yung ibig sabihin ng follower minsan, o yung Christian. Na, pag sinabing Christian, mga Christian pero umiinom, pero naninigarilyo, madalas ganun. Na parang, it's just merely a title, or parang, you are acquainted but you are not truly one, no? Pero as a follower, pag sinabi mo, I'm a follower of Jesus Christ, iba yan, no? So parang, ano ba yung follower? Sinusunod mo yung mga katuturan niya. Yung mga tinuro niya, mga sinabi niya, you follow it. You are not merely a Christian lang. You are. Pero back then, malalim yung ibig sabihin nun. Pero now, medyo watered down. So, I'm a follower. It means I imitate Christ. I aim to conform myself to be like Christ. I act, I behave in a way to be in the sole purpose to become more Christ-like. No? That's what it means to be a follower. Na, in any situation, tinutularo mo talaga anong ginawa ni Kristo, no? Ginagaya mo talaga. You follow His example in situations in a real life, no? Applicating it, no? Applying it in real life situations. So number 3, be blessed by imitating Jesus Christ. So ang kaya ng verse, diba? Now that you know these things, you will be blessed if you do them. Become a vessel of blessing, no? Be blessed by imitating Jesus Christ. By through imitating Him, nababless ka na, ginagaya mo pa siya, nagiging mas mabuti ka pang tao, tapos napapatunayan mo pa talaga sa sarili mo at sa ibang mga tao na you are a follower. You are true to your word. Na yung sinasabi mong ginagawa mo lang, hindi lang yan outer appearance. It is your inner appearance that slowly radiates outside. Na pinapakita mo talaga na mabait yung kalooban mo, kaya ito yung ginagawa mo. Niligtas ka, kaya ito yung ginagawa mo. So you're saved from the inside. The goodness on my inside is reaching outside. No? Parang ganun. So lastly is discussion. How can we imitate Christ's humility and servant-like attitude, no? So in the real world application, no, we can imitate Christ's humility. So parang sa past topics, yung parang sa argument, pwede rin sa mga utos. Can be a servant, be able to, as a student, as a teacher, as a parent, as a brother, sister, as a sibling, madami. Bilang isang mabuting mamamayan ng isang bansa, pagsusunod sa tamang batas, sa pagsunod sa kautusan ng magulang mo, or inuutos ng magulang mo sa iyo, pagsunod sa onting hingi ng kapatid mo, pwede mo bang isara yung ilaw? Ayoko tumayo eh. Hindi. No. Sumunod ka. Din yung real world application na imitating Christ, na kahit may ginagawa ka minsan, kahit may mas mataas yung position mo na ngayon kaysa sa mga kapamilya mo, nasa paligid mo or sa friends mo, you still choose to serve. You still choose to be humble, to have humility. No? And so, yan. So basically, yun lang. Salamat sa pakikinig and mabuhay.